Imagine, isang channel, kumikita ng mahigit 1 milyong piso kada buwan. Tapos, biglang zero. Isang click lang, pinatay ng YouTube. Kung gumagamit ka ng AI sa mga video mo, o kahit nagbabalak pa lang, baka ikaw na ang isunod. Nakikita ko sa mga comment section, ramdam ko yung kaba at pag-aalala nyo. At gets ko kung bakit. Kumakalat pa rin ang malawakang demonetization wave ng YouTube ngayon. Maraming mga advice online tungkol sa AI at kulang sa context. Sa video na ito, nandito ako para ibigay sa iyo ang kompletong guide. Base mismo sa opisyal ng patakaran ng YouTube para sa 2026, ipapakita ko sa iyo ang content na tiyak na paparusahan at content na possible bigyan pa ng premyo. At ituturo ko kung paano magagamit ang mga tool tulad ng 11 Labs at AI avatars para palaguin ang channel mo. Hindi para ilibing ito. Kaya stay tuned ka dahil ang mga susunod ang mga posibleng magliligtas sa channel mo. So ano ba talagang totoong issue? Oo, totoo, may malawakang crackdown ang YouTube. Imagine, isang channel may daan-daang libong subscribers, araw-araw nagpo-produce ng content. Tapos, bigla na lang may email, your channel is no longer eligible to monetize. Ang dahilan, inauthentic content. Diyan nagsisimula ang takot. Pero ang susi ay nasa mga salitang iyan. Inauthentic. Ang kalaban dito ay hindi artificial intelligence. Ang totoong kalaban ay yung tinatawag na ASLOP. Ano ba tong ASLOP? Gumagamit ng isang template na may AI voiceover na basta lang nagbabasa ng script na kinuha sa online. Mga video na puro slideshow lang ang AI-generated na images na walang dagdag na paliwanag o sariling opinion. Mga channel na nag-upload ng 10 video sa isang araw, pero halos pare-pareho lang ang itsura at walang kahit anong bakas ng pagiging creativity ng isang tao. Ang mga ganitong klaseng content, walang dinadagdag na halaga o value sa viewers. Isipin mo na lang, kung pwedeng palitan ng YouTube ang channel mo ng 100 ibang channel na eksaktong pareho lang ang ginagawa at walang makakapansin ng pagkakaiba, may malaki kang problema. Ito yung interchangeability na tinatarget at binabaklas ng algorithm ngayon. Noong 2025 pa lang, nagsimula lang maghigpit ang YouTube laban sa ganitong mass-produced na content. Hindi dahil sa paggamit ng AI, kundi dahil sa biglang pagdami ng mga channels na ginagamit ng AI sa tamad na paraan. Ang goal ng YouTube ay protektahan ang viewer experience. Ayaw nila maging basura ng paulit-ulit at mababang kalidad na content ang platform nila. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, gumagamit ka ba ng AI? Kundi, paano mo ginagamit ang AI? Dito natin sasagutin ang pinamalaking tanong na lahat. Bawal na ba ang AI sa YouTube? Ang diretsong sagot, hindi. Hindi bawal ang AI sa YouTube. Sa katotohanan, sila mismo ang gumagawa ng AI tools para tulungan tayong mga creator. Mismo ang CEO ng YouTube na si Neil Mohan ang nagsabi na ang AI isang creative accelerator. Hindi kapalit ang pagkamalikhain ng isang tao. Ang kailangan ng YouTube ay dalawang bagay, transparency at human value. Dito pumapasok ang pagkakaiba ng AI-assisted laban sa AI-generated. AI-assisted content. Ito yung paggamit mo sa AI bilang katulong o assistant. Halimbawa, paggamit ng ChatGPT para mag-brainstorm ng video ideas o gumawa ng script outline. Paggamit ng AI tools para sa pag-edit tulad ng pagtanggal ng background o pag-improve ng audio. Ang paggamit ng AI para gumawa ng thumbnails o magsulat ng tags. Ang mga ito hindi mo kailangang i-disclose. Bakit? Kasi hindi naman nila binabago ang katotohanan ng video mo. Tinutulungan ka lang nitong magtrabaho na mas mabilis at mas mahusay. AI-generated content. Dito dapat tayo maging maingat. Ito yung paglikha ng mga elemento sa video mo na mukhang totoo pero gawa pala ng AI. Kailangan itong i-label kung ang isang ordinaryong manonood ay pwedeng malinlang o isipin na totoo ito. Kasama dito ang altered footage of real people. Paggamit ng AI para baguhin ang muka o boses ng isang tunay na tao para magsabi o gumawa ng isang bagay na hindi naman talaga niya ginawa. Seryosong violation ito kapag hindi mo ni-label. Realistic scenes, pag-generate ng mga eksena na mukhang totoo, tulad ng video na pagsabog ng isang syudad na hindi naman talaga nangyari, o peking footage na isang event. Simple lang ang rule. Kung ang AI content mo ay posibleng makalinlang na manonood ng tungkol sa katotohanan, maging tapat ka at i-label ito. Mas malaking problema ang hindi pagiging tapat kaysa sa paggamit mismo ng AI. Ang paulit-ulit ng paglabag dito ay pwedeng mauwi sa demonetization o mas masaklap, channel termination sa ilalim ng Deceptive Practices Policy. Ngayong alam na natin ang rules, paano natin ito gagawin practice? Ito ang 4-step framework para ligtas at effective mong magamit ang AI. Step 1, magdagdag ng human value. Ito ang pinaka-importante sa lahat.
Tandaan mo ito, ang AI is a tool, hindi siya ang creator. Ikaw ang creator. Kailangan mong iwanan ng bakas ang sarili mong human fingerprint sa bawat video. Ano ang ibig sabihin niyan? Magbigay ka ng sarili mong analysis, pananaw, o konting patawa. Ito yung dahilan kung bakit ka pinapanood ng mga tao. Dahil sa'yo. Personal experience, i-share mo ang mga kwento o karanasan mo na konektado sa topic. Ito ang nagbibigay ng experience at expertise na sobrang mahalaga sa YouTube. Original research, okay lang gumamit ng AI para tumulong sa pag-research. Pero dapat ikaw ang nagko-connect sa mga idea at bumubuo ng isang original na conclusion. Ang boses mo, ang personality mo, ang knowledge mo, iyan ang nagbibigay na tunay na halaga sa content. Iyan ang hindi kayang kopyahin ng AI. Step 2, iwasan ng interchangeability. Gawin mong kakaibang channel mo. Kung ang mga video mo ay gumagamit ng parehong generic na AI voice, parehong estilo ng stock footage, at parehong format ng script na gamit ng libo-libong channels, isa ka lang sa maraming interchangeable ka. Paano ito iiwasan? I-develop ang iyong brand. Magkaroon ka ng consistent na visual style, editing, at tono na sa'yo lang makikita. I-customize mo ang output ng AI. Huwag na huwag mong gagamitin ang unang resultang ibibigay sa'yo ng AI. Kung gumagamit ka ng AI image generator, i-edit mo, lagyan mo ng filter, o i-crop mo ng kakaiba, o isama mo sa isang malaking design. Kung gumagamit ka ng AI voice, i-tweak mo yung settings para makabuo ng boses na magiging tatak ng channel mo. Ang goal ay gamitin ang AI para pabilisin ang trabaho mo, hindi para gawin kang kopya ng iba. Step 3. I-disclose ng tama at tapat. Huwag kang matakot sa disclosure box. Kaibigan mo yan. Ang pagiging tapat ang magpoprotekta sa'yo sa channel mo. Ganito lang yan kasimple. Sa YouTube Studio, habang nag-upload ka, punta ka sa detail section. Hanapin mo ang option na altered o synthetic content. Kung gumagamit ka ng AI na gumagawa ng realistic looking content, AI voice, AI visuals, i-check mo ang yes. Makaka-apekto ba sa views o monetization ang pag-label? Ayon mismo sa YouTube, hindi. Ang simpleng pag-label ay para lang sa transparency at hindi automatic dahilan para ma-demonetize. Pero kung ang content mo ay tungkol sa sensitive topics tulad ng balita o kalusugan, posibleng ilimit ang YouTube ang reach nito para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Ito ang isang dahilan kung bakit napaka-importante ng human value. Tandaan, mas okay ang isang magandang video na may label kaysa sa isang video na tinanggal dahil sa panlilin lang. Step 4. Ligtas na paggamit ng specific tools, 11 Labs at avatars. Sagutin na natin na diretso ang tanong tungkol sa mga sikat na tool na ito. Paano ligtas gamitin ang 11 Labs? Maraming successful na channels ang gumagamit ito. Ang sekreto, iwasan ang generic at robotic na boses. Ang pinakaligtas na paraan para gamitin ang voice cloning feature nila para i-clone ang sarili mong boses. AI pa rin ang technology, pero ang boses ang tunay na sayo. Kung hindi yan option, pumili ka ng isang dekalidad na boses at paglaruan mo ang stability at clarity settings para makabuo ng isang unique na persona. Ang pinaka-importante sa lahat, make sure mo ang script na binabasa niya ay siksik sa human value mo. Paano ligtas gamitin ng AI avatars? Okay lang gumamit ng avatars, basta hindi silang creator. Ikaw pa rin ang creator. Ang avatar ay visual representation mo lang. Para maging ligtas, gawin mo to. Huwag itago na avatar sila. Huwag mong subukang palabasin na totoong tao ang avatar mo. Dapat ang sinasabi ng avatar ay galing sa isip mo, mga idea mo, at pananaw mo. Mag-iwan ng sariling tatak. Kung kaya, isama mo ang sarili mong boses o kahit mga on-screen graphics at text na nagpapakita ng personality mo. Isipin mo na ang avatar ay isang puppet. Ikaw ang puppeteer. Hanggat ang pagkamalikhain mo ay nagpapatakbo na lahat, nasa ligtas kang lugar. Kung naliwanagan ka sa gabay nito at naintindihan mo mga patakaran ng YouTube, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe ka na para mas marami pang practical tips para sa ating mga creator. At gusto kong marinig ang kwento ninyo. I-comment mo sa baba. Anong AI tool ang paborito mong gamitin o balak mong subukan? So uli, itong dapat nating tandaan. Ang mga bagong patakaran ng YouTube sa 2026 ay hindi para patayin ang mga AI channel. Ang layunin nito ay salain ng mga creator at bigyan ng premyo ang mga nagdaragdag ng tunay na value. Ito ay isang quality check, isang pag-angat sa standard. Huwag matakot sa AI. Gamitin mo. Gamitin mo para makaisip ng idea na dati imposible. Gamitin mo para gumawa ng visuals na dati sobrang mahal. Gamitin mo para pabilisin ang proseso mo para mas marami ka pang oras sa pag-focus sa mga importanteng bagay, ang iyong mensahe at ang connection mo sa mga audience mo. Hindi pinagbabawal ng YouTube ang AI.
Ang pinagbabawal nito ang katamaran. Gamitin mo ang AI para palakasin ang iyong pagkamalikhain, hindi para palitan ito. Kapag ginawa mo iyan, hindi ka lang makakaiwas sa demonetization, kundi makakapagpatayo ka ng isang channel na mas matibay, mas kakaiba, at tiyak na mas matagumpay sa darating na mga taon. See you sa next upload.